Jacob POV. Naparami na naman ako ng nainom na alak kagabi. Alam kong naabot ko na naman ang limit ng aking pag-iinom dahil nakakaramdam ako ng pagsakit ng aking ulo. Ganun pa man, at tandang-tanda ko pa rin ang lahat na nangyari at ginawa ko kagabi. Napabalikwas ako ng bangon nang pagkapa ko sa aking tabi ay wala na si Kim. Hi Kim, kakaiba ka talaga sa lahat. Anas ko. Napapailing na lang ako ng aking ulo na maalala ko masayang kwentuhan namin ni Kim, pati na ang mutikang kong pag-angkin sa kanya. Kilala kong babaero at aminado naman ako doon. Hindi ko pinapalampas ang kahit na sino, basta magpakita sa akin ng motibo. Ika nga nila, kapag pali nang lumalapit sa manok, ay hindi mo pa ba tututukain? Pero kakaiba ang nararamdaman ko kay Kim kagabi. Nirespeto ko siya na malaman kong virgin pa siya. Hindi ko naman kasi inaasahan na hanggang ngayon ay wala pa pala tong karanasan sa pakikipagtalik dahil kahit sino lalaki nakakita dito kung gaano kawag si Kim sa dance floor buong gabi ay mapapasabing wala siyang pinagkaiba sa mga babaeng nakukuha lang bastahan. Lalo pa at naikwento niya sa akin mayroon na siyang fiancé na 5 years na niyang karelasyon ngunit pinagpalit lang siya nito sa kanyang kapatid. Halos siya lang din ang tinitingnan at pinupuntirya ng mga lalaki sa bar kagabi. Hindi ko din sila masisisi dahil sa taglay nitong kagandahan at kaseksihan, lalo na sa galing nitong gumiling na paniguradong gigising sa pagkalalaki mo. Pati ako napahanga din niya. Mas naging interesado naman ako sa kanya nang pagsungitan niya ako at ilang beses natanggihan ang mga drinks na inaalo ko. Naging tampulan pa ako ng kantsawan ng aking mga kaibigan dahil sa inasal ni Kim sa akin kagabi. Ilang minuto matapos ang aking pagmumuni-muni ay tumayo na ako at nagtungo na sa aking banyo. Nagbabad ako sa aking shower room at naligo ng malamig na tubig para mahimasmasan ako sa aking hangover. Maya-maya ay naghanda na ako ng aking sarili dahil sigurado akong anumang oras ay magsisidatingan nang sa aking kwarto ang mga kaibigan ko para mag-aya mag-breakfast at magkape sa lobby. Hindi nga ako nagkakamali. 10 minuto pa lang ako nakakaupo sa sofa ay nag-doorbell na ang mga to sa aking silid. Matatamlay pa ang mga to, dala na matinding hangover nila sa pag-inom kagabi. Halo-halo rin kasi ang nainom namin at hindi ko na alam ang ginawa ng mga to pagkatapos namin maghiwa-hiwalay para diskartihan ang mga chicks na nakilala namin kagabi. Nagkataon ding hindi ko natipuhan ang pinakilala ni Christian sa aking babae kagabi. O dahil na din to sa pagka-interes ko kay Kim. Hindi mo aakalaing mayor tong si Christian dahil pagdating sa kalokohan ay nangunguna to sa aming lahat. Magpasalamat na lang sa legacy ng kanyang pamilya at napagtatakpan kaagad ng kanyang gobernador na ama ang lahat ng kalokohan niya. Siguro ay masyado ako na-challenge kay Kim dahil sa buong buhay ko, kahit kailan ay wala pang tumanggi sa akin. Kahit saan man ako pumunta, babae mismo ang lumalapit sa akin, mapaanak ng politiko, celebrity o mga nagmumulaman sa mayayamang pamilya ay nakukuha ko. Kaya isang suntok sa akin ang pagtataray ni Kim at tumatakto sa aking isipan. Kagaya ng paggala namin magkakaibigan sa ibang lugar, matapos ang gabi ng pagsasaya ay pinagkwentuhan na namin kinabukasan ang lahat ng kalokohang ginawa namin ng gabing nagdaan kasama mga babaeng nakaflirt namin. Hindi mawawala ang payabangan namin sa mga nakuha naming babae ng gabing yon. Bro, grabe yung chicks ko kagabi. Napaka-hot. Shit, ang galing pa sa kama. Nagpapakagat-labing sabi ni Hunter. Nakita ko nga yun, Hunter. Pero mas okay yung nakuha ko. Unang beses ko nakipag-threesome. Grabe, napakawal niya Samantha at Bettina. Nakangiting sabi ni Tristan. Aba, Mayor, ngayon nakikipag-threesome ka na? Baka sa susunod group nang gawin mo. Pang-aasar naman ni Dante kay Christian. Sira ulo ka talaga, Dante. Huwag na tayong umabot sa ganun. Baka kinabukasan, ma-headlines na tayo sa mga constituents natin. Isa pa si Bettina. Dapat naman talaga kay Jacob yun. Inayawan niya dahil mas gusto yung babae nagsungat sa kanya kagabi. Aba sayang yun, kaya pares ko nang tinikman. Sagot naman ni Tristan sa pang-aasar ni Dante. Aba teka, may himala ba nangyari kagabi?
at ang isang tao dyan itatahimik-tahimik lang nang umingiti? Nang aasar na sabi ni Hunter, nagtinginan silang tatlo sa akin. Kay Dante hindi na ako aasa dyan. Walang kwentang dumiskarte yan sa babae. Kahit sinong ibigay natin dito, hindi man lang tikman baka gusto mamatay na virgin. Tawanan kaming apat sa pagiging alaskador nitong si Hunter. Hep hep hep! Ano na nga naging ganap kagabi, Jacob? Pangungulit ni Christian. Napangiti lang ako sa kanila. Kayo talaga? Tanging naging sagot ko sa kanila. Anong ikukwento? Wala naman taga nangyari. Napahampas pa sa lamesa si Hunter para lang sundutan ang pang-aasar na yun ni Christian. Wow, Jacob. Kakaiba to ngayon ah. May umaayaw sa'yo? Breaking the record to. Teka, ipadala natin yan kay Gines. Ewan ko ba bro? Pero kakaiba si Kim sa lahat. Yun nga lang, hindi ko man lang nakuhang full name o number man lang niya. Kaya malabo na mag-cross ang landas namin. Sabi ko sa kanila, all I know she is not a prostitute. Napasandal kong sabi. Dumating na din ang aming mga in-order at nagkanya-kanya na kami ng kain. Mabilis lang din kaming kumain dahil kailangan ko na din bumalik sa Manila dahil may flight pa ako papuntang Kuwait. Kinabukasan para sa partnership ng business ko doon. May schedule ako para ribbon cutting ceremony sa bagong branch namin doon. Nagpaalam na din ako sa kanila. Si Dante na lang ang naghatid sa akin sa airport dahil may kanya-kanya pang trabaho sina Christian at Hunter. Pagka-drop niya sa akin sa airport, ay pinauwi ko na din tong si Dante. Kim POV. Matapos ang 3 araw ng pananatili ni Mama sa ospital, ay pinayagan na din siya ng kanyang doktor na lumabas. Sa buong panahon magmula nang makonfine si Mama sa ospital, ay hindi ko malang nakitang bumisita sa kanya si Nicole o sinasadyatagan ng mga to na hindi sila maabutan. Maaaring sinasabihan na sila ni Mama tuwing parating ako sa ospital para makaiwas sa maaaring maging gulo. Kagaya ng sinabi ko kay Mama at Papa, hindi na ako bumalik sa bahay namin. Nangupahan na lang ako ng apartment na may kalayuan sa aming bahay. Si Bunso lang din ang makapunta sa aking apartment. Inisakaso ko na din ang pagkuha ng sarili kong kondo habang nandito pa ako sa Pinas. Dahil magbula ngayon ay wala na akong planong bumalik sa bahay namin kung saan nakatira sila Nicole kasama si Matthew. Si Bunso naman ang patitirahin ko sa aking kondo kapag bumalik na ako sa Dubai. Kung aayon naman siya sa plano ko, ay pauupahan muna to sa mga estudyante. Total ay malapit lang to sa mga university sa Maynila. Kabilin-bilinan ko kay Gabriel na wag niyang sasabihin kila Mama ang pagbili ko ng property. Sigurado akong pag nalaman nila to, ay pati ang magiging kita sa renta hihingi naman nila. Kahit kailan, hindi sila naubusan ng pagkakagastusan. Binayaran ko na to ng buo sa gayon ay wala na akong intindihin pa at hindi ko na din po problemahin kung sinong pakikisuyuan ko maghulog na every month. Samantalang sa bahay naman, hindi ko na kinuha maleta ko, binigay ko na lang din ang passcode kila Mama para sila na lang bahalang kumuha ng gusto nila doon. Total, ay para man taga sa kanilang lahat ang laman ng maleta ko. Binilinan ko na lang si Bunso na bigyan niya kahit papaano ng chocolate ang mga kamag-anak namin na malapit lang sa bahay namin. Nagdahilan na lang din ako sa mga pinsan kong nagme-message sa akin na hindi na ako makabisita pa sa kanila dahil sa urgent job ko sa Dubai. Sinabihan ko silang nabalik na din ako next week at naging abala ko nitong mga nakaraang araw dahil sa pagkaka-ospital ni Mama. Bago man tuluyang lumabas si Mama ng ospital, ay binigyan siya ng reseta ng kanyang doktor para sa maintenance sa magiging gamutan niya para sa kanyang high blood pressure at sugar. Binilhan ko din siya sa mercury drug na pang-check ng BP niya at sugar level para kahit pa nasa bahay na siya ay hindi siya mahirapang mag-monitor at maiwasan na din lumala pa ang maging sakit nito. Nagbili naman ang doktor sa kanya sa mga dapat at hindi na dapat kainin. Sana nga lang ay makinig si Mama. Mama, next week na po ang balik ko sa Dubai. Ito po ang paggastos niyo para next month. Sinobrahan ko na lang din po. Total hindi naman po tayo makakapaglaboy na. Inabutan ko sila ng 100,000. Nakita ko naman ang ngiti ni Mama.
kumuha na din ako ng pera pambayad ng bills ni Mama sa ospital. Para diretso-diretso na kami sa paglabas namin mamaya. Salamat Tito Kim. Malambing na sabi sa akin ni Mama. Alam ko may kasunod pa tong sasabihin kapag ganitong mahinahon na ang tono ng kanyang pananalita. Kim, yung sinasabi nga pala namin sa'yo ng papa mo, bago ka sana mabalik ng Dubai, sana yung hinihiram namin pampakasal ni Nicole ay maibigay mo. Mahinahong pakiusap ni Mama sa akin. Anak, sana naman mapatawad mo na din yung kapatid mo at si Matthew sa kung ano mang nagawa nila sa'yo. Baka naman kasi hindi lang taga kayo para sa isa't isa. Madami ka namang maniligaw sa Dubai. Siguro sa ibang lahi ka lang taga nakaadya. Sabi pa nito sa akin. Sa pananalita nila Mama, hindi man lang nila ako natanong o nakamusta sa akin nararamdaman. Tila wala na taga silang pakaalam. Hindi nga nila naisip na pinag-uusapan namin dito ang pagkabuntis ng kapatid ko sa fiancé ko. Baka naman pwede ka pa makapunta sa kasal ng kapatid mo kahit saglit ka lang sana. Nahihiyang sabi sa akin ni Mama habang binibilang niya ang perang inabot ko para sa kanila. Ma, magbibigay na lang po ako ng pera sa inyo. Kayo nang bahala mag-abot kay Nicole. Pero hindi ko na pwedeng i-move ang flight ko. Hindi ako komportable sa sitwasyong napaka-awkward namang umatan pa ako sa kasal ng kapatid ko sa ex-fiancé ko. Hays, napapabuntong hininga talaga ako. Saka, ayoko maging tampulan pa ng chismis sa mga kapitbahay namin. Bulong ko sa aking sarili. Inaasahan na din ako ng mga amo ko sa isang linggo. Huwag na sana nating pagtalunan paputo. Pagdadahilan kong sagot kay Mama. Inabot ko na lang isang sobre na naglalaman ng 150,000 para sa magagastos sa kasal nila Nicole. Nakita ko namang ngumiti si Mama at Papa na makita niya kung gaano kakapal ang laman ng nasa sobreng inabot ko sa kanila. Samantalang, napapailim naman sa akin si Bunso. Palagi kasi naming napagkukwentuhan sa apartment ang pagkainis niya kila Mama dahil sa wala na sa lugar ang mga dahilan nila. Mula pa naman ng mga bata pa kami, alam na naming si Nicole ang paborito ni Mama. Lagi itong may special treatment na binibigay para kay Nicole kumpara sa amin ni Gabriel. Lagi niyang dinadahilan kaya ganun lang siya kay Nicole dahil sa hiniling nila to sa Panginoon dahil isa siyang blue baby. Namatay na to ng 5 minutes at muling bumalik lang sa amin noong pinanganak siya. Kaya lang hindi naman namin maintindihan kung bakit pinayagan niya mga to na gumawa ng kaimoralan sa loob ba ng aming pamamahay. Wala na rin naman ako magagawa kasi nabuntis na to ni Matthew. Isa pa, kalat na sa lahat ang nangyari sa aming lugar dahil sa mga chismosa. Nakakahiya man ang sitwasyon pero wala na akong pakaalam. Kahit pa nakikita ko nagbubulungan ang mga tao sa paligid ko, ay taas na ako naglalakad. Dahil sa alam kong malinis akong tao, wala akong energrabyado. Mabuti na lang din at hindi ko binigay ang virginity ko kay Matthew. Isa lang ang nasisigurado ko, ayoko silang makita at hindi din ako handang mapatawad pa mga to. Hindi ganun kabilis na malilimutan ko ang lahat. Sige anak, wag ka sana magtampo sa amin ng mama mo kung inilihim namin ko sa'yo. Saka yung mga naririnig mo sa kapitbahay natin, hayaan mo sila. Alam mo namang wala kaming ibang maaasahan kundi ikaw lang. Sana naman hindi maputol ang pagpapadala mo sa amin ng allowance pagbalik mo ng Dubai nang dahil lang sa nangyari. Maamong sabi sa akin ni Papa. Alam mo naman diba? Si Nicole kasi pagka-graduate nun, ay hindi pa muna siya makakapagtrabaho dahil manganganak na din ang kapatid mo. Malapit na din namang makasampo sa barko si Matthew. Habang hindi pa siya nakakaalis, pakiusap namin ng mama mo na ikaw muna gumastos sa amin. Pati sa pagpapacheck up na din sana ng kapatid mo. Total, ikaw naman ang meron sa ngayon. Ibabalik din naman nila yon kapag nakaluwag-luwag na sila. Mahinahong sabi ni Papa. Hindi naman ako sumagot sa kanila. Ayoko magsalita dahil baka kung ano na namang lumabas sa bibig ko. Sa isip-isip ko, nagawa nga nila akong gaguhin. Tapos ngayon ako pang gagastos sa mga obligasyon nila. Napapawaw na talaga ako. Wala na ako masabi sa mga magulang ko. Kahit naman kasi magwala ako, ay wala na din naman magagawa. Lugi lang ako.
Dahil kapag may nangyari kay mama o kahit pa kay Nicole, wala naman ibang gagastos kundi ako lamang. Ngayon pa nga lang, nagsasabi na sila mama sa akin na panggastos ng pagpapacheck up ni Nicole. Ay, Kim. Bulalas ko sa aking sarili. Kaya tumihimik na lang ako hanggang sa maihatid ko na sila sa taxi na maghahasid kina mama sa bahay. Mabuti naman at hindi na ako pinilit nila mama. Kilala ko mga to. Ngayon mabait pa sila sa akin dahil binigyan ko pa sila ng malaking halaga. Pero bibilang lang ako ng ilang linggo o buwan, lalabas na naman ang ugali ng mga to. Hindi na naman magtitigil tong si mama kakabunganga at daing ng kung ano-ano sa akin. Kung hindi ako marunong mag-control, sigurado mazizero talaga ako. Hindi kasi nila alintan ng hirap na pinagdadaanan ko abroad. Kahit naman kasi may posisyon na ako sa aking trabaho, ay hindi pa rin naman kalakihan ang sahod ko. Dahil sa first timer pa lamang ako sa abroad. Kaya naman wala pa rin akong tigil kakahanap na magiging sideline ko para lang mag-extra income. Kung ano-ano din ang tinitinda ko sa Dubai, kahit pa nasa duty ako. Nanghihinayang kasi ako sa makikitain ko sa bawat produkto mabebenta ko. Kahit pa minsan, ay inaasar na ako ng mga kasamahan ko. Dahil daig ko pa daw ang may 10 anak sa pagiging raketera ko. Mabuti pa nga sila dito sa Pilipinas. Kada dating nila sa akin, minabibigay ko agad. Kaya nga minsan, iniiwasan ko na mag-post sa mga social media account ko ng mga labas namin magkakaibigan at pagkain-kain namin muna sa mamahaling restaurant. Kasi akala nila mama at ang mga kamag-anak ko dito sa Pinas, kapag may post ako magandang nangyayari sa akin, ay mayaman na ako. Hindi naman sa nanunumbat ako, pero nakakasama lang ng loob ng iba pa sa mga kamag-anak namin kahit kailan ay hindi man lang makakamusta sa'yo. Pero kung makahingi ng pera, wagas. Kapag hindi mo nabigyan, ikaw pa ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Ang hindi nila alam, halos lahat sa mga pinopost sa mga kaibigan ko nakatag sa akin ay libre lang. Dahil naman yun sa may mga boyfriend sila mga Arabo o di kay Amerikano. Patatagal na din kasi ang mga to sa Dubai, kaya kabisado na nilang kalakaran dito. Kaya lang minsan, di may iwasang makita nila mama na nagpopost sa mga kaibigan ko. Kaya kapag nangangamusta na sila nang wala namang dahilan, alam ko ng kasunod nun, may ihihirit na naman sila. Hindi alam ng pamilya ko ang pag-iyak ko sa gabi dahil sa pagka-homesick ko at sa kagustuhan kong umuwi o magbakasyon para makasama sila. Pero tinitiis ko yun. Dahil gusto ko pang umuwi ako ay madami akong dalang pera na paglabas namin. At gusto ko ding iparana sa kanila na pag-uwi ko, hanggang tusawa silang sa lahat ng bagay. Yung tipong ganito ang nabibili ko ang gusto namin at mga nabibigay ko sa kada hingi nila. Kaya nang malaman kong pangunsinti nila mama kay Nicole at sa ginawa ng mga to sa akin, nagbago talagang pananaw ko sa buhay. Ayokong bastusin ang magulang ko. Pero hindi ako makakalimot sa ginawa nila sa akin. Lalo na kay Nicole, na binigay ko ang lahat. Nagkautang-utang ako noon para lang maigapang ang pang-tuition niya. Pero itong sinukli niya sa akin. Ngayon ako naman, para naman sa sarili ko. Pagbalik ko sa Dubai, ay liliwanagin ko kay mama magiging pagbabago sa akin magiging remittance. Hindi na ako magbibigay ng sobra sa kanila. Isang beses sa isang buwan na lang ako magpapadala sa kanila, unless emergency. Alam na din ng bunso kong kapatid ang plano ko at sa kanya ako magtatanong kung totoo lahat ng ihihingi nila sa akin. Hindi ako papayag na niloko na ako, tapos ako pa magiging taga-suporta sa dapat ay obligasyon ni Matthew. Magdusa sila sa kasalanan nila. Hindi pa pala sila handang magpamilya. Bakit nila sinuong ang ganyang sitwasyon? Hindi ko na din binanggit kila mama ang tungkol sa kondo na aking binili. Si Gabriel lang ang nakakaalam na mayroon na akong bagong kondo. Plano kong ayusin ang interior nito bago ako umalis. Para kung maisipan ni Bunso dito muna siya tumira habang nag-aaral pa siya. May ilang taon pa din siya sa kolehiyo. Para hindi rin siya mahirapang magbiyahe, kaya dito ko napiling bumili ng kondo. Maganda kasing spot din ito sa investment. Ako na lang bahala magdahilan kila mama kung kanino tong kondo at bakit dito nakatira si Gabriel. Pasalamat na lang din ako sa mabait kong agent na nag-ayos ng lahat ng papeles
para mailipat na to sa pangalan ko sa lalong madaling panahon. Bunso, mamaya sa apartment ka ulit umuwi pagkatapos ng klase mo. Daanan mo na din sila Mia at Alan. Makapag-unwind man lang bago ako bumalik ng Dubai. Sabi ko kay Gabriel na makausap ko siya sa telepono. Sige ate, bibili lang din kami sa 7-Eleven na maiinom. Tanong naman niya sa akin. 20 years old na tong si Gabriel, kaya nasa hustong edad na siya para makainuman ko.